Hindi nakaligtas sa mga mata ni Alexander ang bahagyang pag-urong ni Jade nang makita siya nito sa loob ng VIP room. Inikot nito ang tingin sa kabuuan ng silid at isa-isang tiningnan ang mga tao sa loob. Ang kanyang mga kaibigan ay naando doon. Si Albert, si Sian at si Calex. Ano ang ginagawa ng mga yan dito? Tanong ni Jade kay Maying na malinaw niyang narinig dahil nakaupo siya malapit sa pintuan. Ma'am, nakasalubong ko kanina sa ibaba si Mr. Valiente at nag-request akong samahan tayo sa pag-celebrate ng birthday ko. Ini-offer nila sa akin yung VIP room. Tatanggi pa ba ako? Okay naman to sa'yo, hindi ba ma'am? Magkakilala naman kayo ni Mr. Valiente. Tinulungan ka pa nga niya sa event, hindi ba? Namilog naman ang mga mata ni Jade at hinila papalapit ang assistant. Kailan mo nakasalubong sa Alexander? Magkasama naman tayong dumating dito Nag-CR ka kanina ma'am. Nakalimutan mo na ba? Ngumuwi ito at tumango nang maalalang nag-CR nga pala ito. Hindi ako komportable, Maying. Napailing naman siya. Malinaw na malinaw niyang nakikita ang pagkailang at pangingimi nito. Pinagsalikop ni Maying ang dalawang kamay at pinapungay ang mga mata. Ma'am, pagbigyan mo na ako. Ngayon lang ako nabigyan ng pagkakataong makasama ang crush ko. Promise, uuwi agad tayo. Nagbuga naman ito ng hangin. Sige na, pero uuwi agad tayo ha. Promise po ma'am. Umupo ka dito, Jade. Aniya sa asawa at iminusyon ang espasyong nireserba niya para dito. Nagiwas ito ng tingin at nanghahaba ang lieg sa paghahanap ng bakanting upuan. Ma'am, huwag ka nang mahiya. Hindi naman ako selosa. Marahang itinulak ni Maying si Jade papalapit kay Alexander at sa pilitang itong pinaupo doon. Lihim naman ang pangiti si Alexander. Hinubad niya agad ang coat at ipinatong sa likod ng asawa. I'm okay, Alexander. Please, suotin mo to. Malamig dito. Ayoko magkasakit ka. Sige, salamat. Inuunat niya ang kamay pero ang totoo, pasimpleng isinampay ang mga braso sa likod ng upuan ni Jade. Ang kamay mo. Saway naman ito sa kanya. Nangangalay Huwag ako, Sander. Alam ko yung ginagawa mo. Matiim naman niyang tinitigan ang asawa. Tumikim naman si Jade at nag-iwas ng tingin sa kanya. Inabot niya kay Jade ang baso ng alak. Umiling ito. Hindi ako pwedeng uminom. May trabaho pa kami ni Maying bukas. Agad siyang nabahala. Dahil tumanggi ito sa inaalok niya, masisira ang plano niya. Hindi pwede. Hindi siya papayag na mailayo ito ng ama niya sa kanya. Pasimple itong tumango at kinuha ang baso ng alak. Ma'am, ngayon lang po, para sa akin. Birthday ko naman. Maying, saway naman ito sa assistant. Inasanlagok lang ni Maying ang laman ng baso. Kung hindi ka iinom, ma'am, ako na lang ang iinom ng parte mo. Bahala nang gumapang ako papalabas. Mamaya sa sobrang kalasingan. Banat nito na may himig ng pangungonsensya sa kanya. Umangat ang isang sulok ng mga labi niya. Magaling talaga si Maying, lalo na nang makita niyang bumakas ang pag-alala sa mukha naman ni Jade. Sige na, isa lang ha, akin na. Inabot niya rito ang baso at inubos agad nito ang laman niyon. Tara na Maying, uuwi na tayo. Ma'am, wala pa tayong 10 minuto dito. Huminga ito ng malalim. Hindi malaman kung ano ang gagawin. Mauna ka na po ma'am. Kung ayaw niyo talaga akong samahan dito. Kunwari ay nagtatampo ito. Gusto niyang tumawa sa sinasabi nito. Bumuntong hininga naman si Jade at ipinatong sa mesa ang slim bag nito na ayaw nitong bitawan kanina. Okay Maying, pagbibigyan kita dahil birthday mo at dahil first time mong mag-celebrate ng kaarawan mo. Naubos siya sa sinabi ni Jade at naibuga ang iniinom. Ano daw ang sabi? First time na mag-celebrate ng birthday ni Maying? Kung alam lang ni Jade, kulang na lang imbitahan nito ang buong barangay kada taon. Alexander, are you okay? Tapik naman sa kanya ni Calex. Yes.
Pwede ba mag-usap muna tayo? Tanong naman sa kanya ni Albert. Tumayo naman siya at lumayo sila saglit. Sabihin mo nga sa akin, kung ilang baso pa ba ang paiinom mo sa asawa mo para maging sleeping beauty? Sumulyap siya sa asawa. 2 baso na ang napilit dito ni Mayeng. Ang totoo, hindi ko alam. Hindi ko alam kung umiinom nga siya. Sumulyap ulit siya kay Jade. Bahagya nang namumula ang pisngi nito. Ang cute nitong tingnan. Sigurado ka na ba dito? Pwede ka pang umatras. Bumuntong hininga naman siya. Habang tinitingnan ko ang asawa ko ngayon, I just realized that I want to have a babies with her. Siya lang ang gusto kong maging ina ng mga anak ko. Ang tanong, gusto rin ba niyang mabuntis siya sa'yo? Mariin naman na pabuntong hininga si Alexander. Gagawin ko ang lahat para gustuhin niya. Hindi ko hahayaan na paghiwalayin kami ng aking ama. Kailangan ko ang asawa ko dahil mahal na mahal ko siya. Tumango naman si Albert sa kanya. Kitang-kita naman. Gayon ka lang namin nakitang nagkaganito. Tinapik nito ang balikat niya. Well, good luck sa'yo bro. Ibinaba niya sa kama ang pangkupangkong asawa. Umupo siya sa tabi nito at tinitigan niya ito. Hinawi niya paggilid ang hibla ng buhok na niligaw sa mukha nito. Pagkatapos ay hinaplos niya ang pisngi ng asawa. Alam kong kamumuhian mo ako bukas, Jade. Pero wala akong pagpipilian. Mas gustuhin kong gagawin ito kaysa paghiwalayin tayo ng aking ama. Umungol naman ang asawa at bahagyang gumalaw. Napatingin siya sa umawang nito mga labi. Hindi niya mapigilan na halikan ito. Kaya hinalikan niya. Malambot pa rin ang mga labi nito. At nalalasahan niya ang amoy ng ininom nito. Gising ito at nakatitig lang sa kanya. Natutop niya ang dibdib sa pagkabigla. Ang kanyang asawa, halos bigyan siya nito ng heart attack. Matulog ka na. Pinlano mo to, hindi ba? Tanong nito sa lasing na boses. Napatuwid siya at akmang aatras. Nang pigilan naman siya nito sa kamay. Hindi niya napaghandaan ang bigla nitong paghila sa kanya. Kaya muli siya napaupo sa kama. Jade, ano nga yung sinabi mo sa akin noon? Naaalala ko pala. Nasabi mo, hindi mo ipapasok yung sayo sa hindi kaaya-ayang. Ano ng pagkababae? Ang sabi mo, mahirap makipagtalik kung ang pinapasok mo ay parang kuweba ng cactus. Napangiwi naman siya. Paano ba nito nakukuhang alalahanin ang tungkol sa cactus gayon lasing ito? Lasing ka ba? Tanong naman niya rito. Nakainom lang. May aircon ba dito? Bakit sobrang init? Buksan mo nga. Lasing nga ito. Hinawakan niya sa magkabilang balikat ang asawa at maingat itong hinila papaupo. Jade? Tumingin naman ito sa kanya. Do you want to have babies with me? Masuyo niyang tanong kay Jade kahit na alam niyang lasing ito. Babies with you? Sumimangot naman ito. Imposible. Ayaw mo naman magkaanak sa akin, hindi ba? Kinasusuklaman mo ako, Sander. Galit na galit ka sa akin. Mapait na wika nito. Pumulso naman ang panga niya na makitang gumuhit ang sakit sa magandang mukha ng kanyang asawa. Kinabig niya ito at pinagdikit ang kanilang mga noo. I'm sorry, Jade. I'm really sorry. Nagulat siya nang dampian nito ng halik ang mga labi niya. Bakit ang gwapo mo pa rin hanggang ngayon? Napangiti naman siya. Dahil ayaw ko na mawala ng interes ang asawa ko sa akin. Ang asawa mo? Sino siya? Nalito na ito sa kalasingan. Pinindot naman niya ang ilong nito. It's you, honey. Tinuro nito ang sarili. Ako ang asawa mo? No, mister. Itinaas nito ang kamay kahit hindi nito suot ang wedding ring nila. Kasal na ako. Muli naman siyang napangiti. Gwapo rin ba ang asawa mo? Yes, pero kahit naman hindi siya gwapo, mamahalin ko pa rin siya. Dahil hindi ko naman siya minahal dahil sa itsura niya.
Minahal ko siya dahil siya si Alexander Valiente. Dahil mabait siya sa akin noong mga bata pa kami. Dahil palagi kaming nasa ilog at marami siyang ikinukwento sa akin. Mahal na mahal ko siya dati. Pero hindi niya ako mahal. Mahal ka niya, Jade. Makinig ka sa akin. Gagawin niya ang lahat para sa'yo. Inabando na niya ako. Humikbi ito. Pabalik-balik ako sa Maynila para lang makita siya. Pero paulit-ulit niya akong itinataboy. Galit na ako sa kanya ngayon. Gusto ko na siyang makalimutan. Kinusot nito ang mga mata at patuloy na umiiyak. Hindi siya papayag na kalimutan siya nito. Ikinulong niya ang mukha ng asawa sa kanyang mga palad at pinahid ng hintuturo ang mga luhang naglalanda sa pisngi nito. Bakit ang dami mong alam, mister? Kinubkob nito ang mukha niya at pinakatitigan siyang mabuti. Ikaw ba si Alexander? Yes, honey. Lumawak naman ang ngiti nito. Pwede ba kitang halikan, ha, Alexander? Sambit nito sabay pikit ng mga mata. I asked you again, Jade. Do you want to have babies with me? Mariin naman ito na paungol sabay sigaw. Yes. Alam kong lasing ka ngayon, Jade. Pero bumuntong hininga siya. Please. I beg you. Do not regret this tomorrow. I want Alexander. Halikan mo na ako. Napaungol ang asawa lalo na nang umakyat ang mga labi niya sa tiyan nito at pinagapang iyon sa gilid ng dibdib nito. Alexander? Touch me here. Nagkusa itong abutin ang isang kamay niya at ipinatong iyon sa isang dibdib nito. Automatikong humaplos ang mga palad niya sa bahaging iyon ng katawan nito. Ipinagpatuloy niya ang paghaplos sa katawan nito. Dama na rin niya ang walang tigil na pagliyad ng katawan nito dahil sa ginagawa niya. Where do you want me to touch you next? Between my thighs, Alexander. Tugon naman ito na namumungay ang mga mata. Nakaramdam siya ng kakaibang kasiyahan sa kaalamang masidhi pa rin ang epekto niya sa asawa. Let me love you tonight, Jade. Let me explore your body. Tumango ito at ipinikit ang mga mata. Mas lalo nitong ibinukwa ang mga binti nito bilang pagbibigay pahintulot sa kanya. Matiim niyang pinakatitigan ng asawa. Kakaibang init ang lumulukob sa dibdib niya. Kakaibang init ang kalakip ng ibayong saya. I want to be with you, Jade. I want you to be mine forever. Anang tinig sa likod ng isipan niya. Alam niya na ang asawa niya ang pinakaimportante sa kanya. Mahal na niya ang asawa. At hindi niya bibitawan ang asawa niya. At ang kapirasong papel na tanging nagtatali rito sa kanya. He would make Jade fall in love with him. Kahit gaano pa kahirap at kahit gaano pa katagal ang ipaghihintay niya. I love you, Jade. I'm sorry if I need to be selfish again. Nang malapit na niyang maabot ang sukdulan, ay kinubkob niya ang mukha ng asawa at tinitigan ito sa mga mata. Have babies with me, okay? Mainit niyang sambit. Sa akin lang. Ako lang ang pwedeng maging ama ng mga anak mo. Gumuhit naman ang ngiti sa mga labi ni Jade at habang nakatitig din sa kanya, ay tumango ito. Binilisan niya lalo ang paggalaw at kasabay ng asawa ay narating nila ang dulo ng init. At nang humupa na ang init ay mainit niyang niyakap ang asawa at hinagkan sa noo. Mahal na mahal kita, Jade. Umungol si Jade at sinapu ang ulo niya dahil sa hangover. Kaunti lang ang pagkirot ng sentido niya. Gumalaw siya at ipinaling ang ulo pakaliwa hanggang sa parang bulalakaw na bumagsak sa kanya ang mga nangyari kagabi. Nanigas siya, dahang-dahang nagmulat at kamuntik ng mapasigaw nang ang mukha ng asawa ang tumambad sa kanya. Inilibot niya ang tingin sa paligid. Sigurado siyang nasa silid sila ni Alexander sa kondo nito. Napadako ang mga mata niya sa pader at nakita niya ang nakakwadrado nilang litrato ng asawa nakuha noong ikinasal sila. Gustong magsikip ng kanyang dibdib. Muling tumuon ang mga mata niya sa natutulog na asawa.
Tila bata ito kung matulog. Nakapaling din ang mukha nito paharap sa kanya. Nakagat niya ang ibabang labi para pigilin ang pag-alpas ng marahan na singhap. Napatingin siya sa hubad na dibdib ng asawa at sa sarili niya. Sumilip siya sa ilalim ng kumot at nanlumo siya. Pareho silang nakahubad. Alam niya kung ano ang nangyari. "Have babies with me, okay? Sa akin lang. Ako lang ang pwedeng maging ama ng mga anak mo, Jade." Napapikit siya nang maalala ang mga salitang binatawan sa kanya ni Alexander. He wanted to make her pregnant. Pinagmasdan niya ulit ang asawa. Himbing na himbing pa rin ito. Pagkatapos ay wala sa loob niyang nahaplos niya ang kanyang tiyan. Nakabuo ba tayo? Hati ang damdamin niya. Marahan niyang hinaplos ang mukha nito, ang noon nito, pati na rin ang ilong nito. Naaalala niya ang ginawa nito sa kanya kagabi. Ingat na ingat ito sa kanya. Natutop niya ang dibdib na makitang suot nito ang wedding ring nila. Maingat niyang hinaplos ang singsing sa daliri nito. Yes, it was their wedding ring. Huminga siya ng malalim at matapos ang ilang minutong pakikipagtitigan sa kisame, ay walang ingay niyang pinulot ang mga damit at tahimik na nagbihis. Hindi niya kayang harapin si Alexander ngayon. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin dito. Inilang hakbang niya lang ang pintuan at sinubukang buksan. Pero kahit anong gawin niya, ay nakalak pa rin iyon. Nalito siya na makita ang itim na hugis ng kahon sa ibabaw ng handle ng pintuan. Smart lock. Alam ko na, aalis ka pagkagising mo. Napaigtad siya na marinig ang boses ni Alexander. Nakaupo na ito sa kama at nakasandal sa headboard nang lingunin niya ito. Nakangiti ito sa kanya. Napakagwapo nitong tingnan, kahit magulo ang buhok nito at bahagya pang namumula ang balat. Parang napakasarap tingnan ng mga labi nito at napakasarap naman talaga humalik nito. Pinagalitan niya ang sarili. Kagabi lang ay alipin siya ng mga halik at haplos ng asawa. Pero kung bakit nauuhaw pa rin siya kapag natititigan niya ito. Lalabas pa rin ako. Pagmamatigas naman niya. Sure. Panunuurin na lang kita kung paano mo subukang lumabas. Nagbugas siya ng hangin. Nagiinit ang magkabilang pisngi. Ano ba ang gusto mo? Palabasin mo na nga ako. Hindi na nag-abalang takpan pa ni Alexander ang sarili. Basta na lang itong bumaba ng kama at tumakbang papalapit sa kanya. Kaya naman natigilan siya. Napadikit tuloy siya sa pintuan. Muli niyang kinastigo ang kanyang sarili nang maalala niya ang ginawa nito sa kanya kagabi. Hindi ba sinabi ko na sa'yo kung ano ang gusto ko, Jade? Anito na itinukod ang isang kamay sa pintuan. Ano? Lumapit ito sa kanya. I want to have babies with you. Tigilan mo nga ako, Alexander. Napatili siya ng pangkuin siya ng lalaki at ibinalik sa kama. Dumagan agad ito sa kanya at sinila siya ng halik. Sander. I'm sorry, Jade. Hindi siguro sapat ang isang gabi. Para mabuntis kita, kailangan natin makasigurado. Paano kung ayaw ko? Mayroon akong sapat na panahon para kumbinsihin ka at pumayag ka. Matamis siyang ngumiti sa asawa at mariin niyang hinalikan ang mga labi nito.